Hello, magandang araw sa inyo lahat, no? Si Purple O. Bumabalik at maganda ang panahon ngayon dito sa Hungary, no? So ngayon, araw ng Sabado, walang trabaho, maganda ang panahon, makulimlim, ngayon na maaraw, silip-silip yung araw. So yun, ano bang pag-usapan natin? Kasi, no? Pag-usapan natin yung runaway. Okay, runaway. So bago tayo mag-umpisa, please click subscribe yung bell notification para sa mga ganitong tips and tricks, updates dito sa natin, sa adventure natin dito sa Hungary. Alright. I'll get the future. So yun na nga, bakit ba nila ginagawa yun, no? Yung bakit sila nag-runaway? Ano ba yung runaway? Sila yung mga empleyado dito sa Europe or na-hired sa Europe. Tapos sila hindi tinatapos yung kontrata at lumilipat ng ibang country para magtrabaho doon. Ganyan ang ginagawa nila. Pupunta sila doon. Tapos yun, kaya random mag-apply sila doon. Parang sapalaran, no? Sapalaran ang ginagawa nila. Tapos ayun, kung sinuwerte, siya meron bumate. Ayun, pagka sinuwerte, may trabaho kagad sila. Pero merong pros and cons to. So mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung pros and cons nya. Tayo na bumili ako sandali ng hamburger. Laki na hamburger dito. 850 lang siya. So tara, pag-usapan natin. Dami lumilipad na maliliit. Parang yung sa maliliit na yung mga butong lumilipad to eh. So tara, hanap tayong pwesto. Pwedeng kumain. So ayun na nga, tayo na tala yung gagawin ko. Meron kasing dito couple, dalawa meron kasing biglang dumating ang tala tuloy yung vlog natin. Tayo na ang tala yung video natin, bigla kasi may dumating na jowa, no? So yun, ano ba yung mga rason bakit sila umaalis? Unahin natin yung sa mga pangit, no? Unang-una, baka kasi mababa yung pasahod ng company, diba? Siya hindi susunod yun nasa kontrata, no? Pwede kasi mangyari yun yung nakalagay sa kontrata nyo ganun, ayun pala mayroon pa palang tax or something na mayroong deduction, mga something ganun. So mababa nga sa kontrata. So siyempre magtitiis muna ng ilang buwan, tapos pag nakaipon na ng konti, saka sila lilipat sa ibang trabaho. Ayun din yung isang cause ko pa kasi nag-run away. Or sumunod naman, okay naman yung pasahod, pero yung workload naman napakabigat, no? So hindi kaya ng katawan mo, talagang abuso na, no? Yung bang sobrang bigat ng trabaho, parang tapos yung overtime mo, tapos wala ka ng tulog na maayos dahil din sa workload mo, no? So syempre yung puhunan kasi natin dito sa abroad, katawan natin, huwag naman nating isagad, no? Dapat yung tama lang. Tapos yung iba naman ayun nga, okay yung pasahod, okay naman yung oras, pero yung mga taong nakapaligid sa'yo hindi maganda. Yung bubuli ka, ikaw lagi pinag-iinitan, parang ikaw lagi yung kulelat, alam mo yung ganon, kaya sinasabotahe ka, diba? Pangit naman yung ganong trabaho, no? Hindi healthy yung ganong trabaho sa abroad, no? Kaya sila umaalis, no? Tapos kaya yun, hanap talaga silang trabaho. Kasi kahit na magsumbong ka sa team leader mo, kung wala namang ginagawang action, wala din, diba? So tapos ito naman yung mga yung pangalawa, baka may relative sila. Hello.
Telepon. No. Baka meron silang relatives dito, mga kaibigan sa abroad. Ganun, no? Kaya lumilipat sila. Kasi meron din kasi mga iba dito. Kasi pag na-interview ka, tatanungin ka sa interview pa lang, sasabihin sa'yo doon kung meron kang kamag-anak sa abroad. Sino ba? Pupunta ka sa Europe. May kamag-anak ka ba sa Europe? Mga ganito. Tatanong sa'yo yan. Oo, sabi ko, wala talaga. Although meron naman ng mga kaibigan dito na nasa Europe. Yan, nasa Italy, meron nasa France, meron nasa Finland. Ayan. Pero syempre, hindi man ganun kadali rin umalis, no? So, yun nga. Tapos, meron mga kaibigan, may kapamilya dito, mga relatives. Iwanan nila yung trabaho nila, tapos lilipat doon, no? Tapos kapag balitaan pa nila na sasabihin ng kamag-anak or something relative sila, mag-ipon ka lang ng pamasahe mo, tapos taka na rito, mas maganda ang sahod dito, mga ganong mga sinasabi nila. Although totoo naman talaga, kasi hindi kasi pare-parehas ang pasahod sa Europe Mayroong malaki, mayroong mababa. Tapos, yung iba naman, nakakita ng magandang opportunity, no, sa iba. So, okay naman yung pasahod. Tapos, pero kasi talaga mga Pilipino na hindi makontento, no. Parang they want more, no? Gusto nila ng opportunity, igagrab kagad nila yon. Hindi naman natin pwedeng sisihin, no, yung mga umaalis din kasi hindi naman natin alam yung sitwasyon nila. So kasi mababasa mo yan sa mga Facebook group, pero kaalis lang after 1 month, nag-run away daw. Yung mga comment ng mga nasa Pinas, galit na galit. Sinisira mo yung image ng mga Pilipino, ganun. Ito na masasabi ko, hindi lang naman Pilipino ang unang gumawa niyan, no? Hindi na bago sa kanila yon. Hindi na bago sa mga employer dito sa Europe na mayroong nagra-run away sa kumpanya nila, may umaalis. Hindi na bago yon. So, wag nating husgahan yung mga kapwa nating mga kabayan o Pilipino na umaalis dun sa kumpanya nila. Kasi hindi natin alam ang kwento nila Ayun lang masasabi ko, no? Kasi sasabihin sa Pilipinas, kawawa naman kami rito mga nasa Pilipinas na gusto makapunta ng Europe, tapos sila aalisan ng bigla, mga ganung mga bagay sinasabi nila Paano naman kaming mga nag-a-apply pa lang na pupunta ng Europe? Paano pa sila tatanggap ng mga Pilipino kung ganyan ang ginagawa nila? At ayun nga, ibabalik ko yung kwento, no? Yung sagot ko doon, kasi hindi naman natin alam yung kwento talaga nila. Baka yun nga, baka inaabuso sila, or hindi tama yung pasahod, o hindi nasusunod yung mga nasa kontrata, kaya sila umaalis, no? So, hindi lang Pilipino gumagawa ng ulitin ko, Meron din kasi mga ibang lahi dito, meron din mga ibang nationalities, meron din mga Vietnamese, meron din mga Mongolian, Kyrgyzstan, mga Chinese, marami na rin mga Indians, marami rin kasi rito mga ibang nationalities na nagtatrabaho na. Ganun din ang ginagawa, pagka hindi maganda yung sistema, inaalisan nila yung kumpanya nila, tapos mag-apply sila sa ibang country or sa ibang company, no? Kasi meron naman kasi mga country na tumatanggap din talaga ng mga TNT, no? Yun. So ganun lang yung masasabi ko. Hindi ko naman ini-encourage yung mga mga kabayan ko or yung mga nandito na mag-run away, no? So balansehin nyo rin, pag-isipan nyo na mabuti ng 100%, no? Isipin nyo kasi mayroon akong ipapakita sa inyong video. Isa siyang dito, matagal na siya rito sa Europe, halos nalibot na rin yung buong Europe, no? So ngayon nakapangasawa siya ng Hungarian. Isa siya sa mga admin sa Facebook group na sinasalihan ko. Ito yung mga nasabi niya, no? Ito, papakita ko sa inyo yung video niya. Pero huwag kayong tatalon. Alam niyo, dami naming mga nare-receive, mga galing na dito tumalon, pumunta ng Poland. Ngayon nagme-message sa akin, ate, baka naman matulungan niyo akong bumalik. Sabi ko, hindi naman ako authority na para na dito. Baka hindi maganda yun na nilang trabaho. Wala, hindi meron pa dito isang grupo, yung mga welder sila. Naakusahan pa sila ng mga nagnakaw ng mga Tapos, galing sila dito, pumunta ng Poland, pagdating ng Poland, pinangako. 10 hours yung nila, yung nakalagay nila na trabaho. Siguro mga 2 beses lang sila nakatanggap ng eksaktong 10 oras na sahod. Pagkatapos ng paunti hanggang sa 4 na oras na lang. Tapos minsan wala silang pasok kasi wala daw trabaho. Tapos ang ginawa nila, tumalon, pumunta ng Czech Republic. Wala silang papers sa Poland.
tumalo ng Czech Republic, ganun, wala pa rin silang papel. Ngayon, mga naka-blacklist sila, hindi na sila pwede pumunta ng Euro. Sa Euro, blacklist Kasi talaga. tinanong ko sila kinamusta ko sila, sabi ko, kamusta na kayo dyan sa sa Poland? Ate, nasa ano na po kami, nasa Prague na kami. Blacklist talaga sa Euro. Chinek ko naman sila doon, kamusta kayo dyan sa nakalipat na kayo dyan sa may Prague, ano yung buhay ninyo? Ate, nandito na po kami sa Pilipinas, hindi na kami pwedeng Umuwi na sila ng Pinas. Pinauwi na sila. Tapos meron pa yung tumalon. From sila ha, mga nagbe-message sa akin. Galing sila ng ng Holland. Tapos pumunta sila ng Germany kasi magkalapit lang eh. Ngayon nag-message, ate, bakit po gano'n yung sa may border ng Holland at saka ng Germany, kinuha po yung mga namin, yung mga ID namin. Tapos sabi ko, baka, anong sabi sa inyo, ibabalik daw after 1 week kasi check dahil nagtataka daw sila, bakit namin hawak yung mga residence card namin. Nung pag-check sa may system, nakalagay doon mga missing. Kasi umalis sila sa company. Siyempre. Ay, naka-record. Naka-record yun. Naka-computer pala, no? Lalo na EU. Oo, EU, yung ID. Hungary, yung Poland. Mga yan eh. Naka-computer pala lahat yan. Nakakakonekta yan. Meron silang mga system malalaman talaga. Oo. Centralized pa lang ID natin. Kaya kapag para ginawa nila, umalis sila. Kasi nga, hindi binigay sa kanila yung sabi sa kanila, bumalik muna kayo sa may Holland kung saan kayo nagstay. Ibabalik namin kayo dahil i-check. Tapos, siguro wala pang isang linggo, nag-message ulit, ate, pwede po ba kami pumunta ng ng Spain? Sabi ko, binalik na ba yung mga niyo? Ate, hindi pa po. Pero meron naman kaming visa sa passport. Sabi ko, yung visa ninyo sa may passport, entry visa nyo yan dito sa Hungary. Tapos mag-aeroplano kayo, mag-check kayo niyan. Kasi yung pagpasok nila ng Holland to Germany, random lang yun. Random lang, hindi nila inaasahan talaga. Na-tsempuhan sila, gano'n. Na-tsempuhan. Yung paglabas dito, okay lang. Kasi yung walang problema eh. Kumbaga, hindi pa nakakancel ang company dahil siguro akala absent lang sila. Hindi pa nilalagay na missing eh. Oo, missing nakalagay, missing. Kaya wag na kasi yung mga nandoon pumunta ng Poland, mga nagsisi sila. Sugal. Kasi syempre wala silang mga papers doon, samantalang dito meron kayong papers. So meron kayong accommodation. Kasi ang sabi naman taon-taon naman nagbabago yung law ng law ng Hungary. Baka mabago ba yung mababago na naman. Ako nga yung nagkumuha ko ng permanent residence. Dati 10 years, yung card to 10 years ngayon. Ngayon binago na 5 years na lang ulit na naman ngayon. Tapos saka mo kayo alam niyo yung Samsung, yung kapapasok lang ng mga Pilipino. Oo, doon may nakausap nga daw kami. Tinanggal. Nung March lang tinanggal. Kaya nga daw. 18 sila. 2 months lang daw sila doon sa Samsung, wala na kagad trabaho. Pero nagreklamo sila sa agency yata. Sabi ng agency, hahanapan sila. Kasi parang kulang pa yata yung nila. Yung iba tinaganang ito. Sa Samsung. Yung iba nag-ano siguro okay kung makakuha sila ng working permit sa Poland. Ang hirap magbigay. Alam mo, yung kaibigan ko, best friend ko magti 3 years na hanggang ngayon wala pa rin papel sa Poland. Kumbaga pinangakuan na ganito. Oo, papangakuan lang kayo. Tapos ganun din sa may Czech Republic. Kaya mas maganda talaga. Alam mo, marami nagsisisi. Ito inano ko lang talaga dahil syempre sa bayanihan ako, yung president ako ng bayanihan. Nagme-message sa akin, ate, babalik po kami. Tapos, kasi hindi naging maganda yung namin dito samantalang dyan. Yung bang buo namin na nakukuha yung Saudi, libre kami ng accommodation. Tsaka legal talaga. Oo, legal. Meron kayong, kaya gamitin ninyo yung mga Thai card ninyo. So, yun na, di ba, napanood nyo. Yun nga, sinabi, mayroong mga nag-aalisa na nagsisisi sa huli. Kaya nga sabi ko, pag-isipin nyo ng mabuti, 100%, mag-isip kayo, no? Baka worth it ba umalis, no? Worth it ba mag-run away? So kung talagang hindi nyo naman talaga kaya yung pressure, o talaga hindi nyo na kaya yung hirap sa trabaho, it's up to you. Kasi pag nga naman kasi umuwi ka ng Pinas, talo ka, no? Kasi wala ka pa naman naiipon, bigla ka umuwi, sayang yung opportunity mo sa Europe. So maghanap ka lang, no? So kapit lang kabayan, no? Yun lang naman. So yun nga, gaya ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong kwento. Meron mga kwento yung mga iba, meron din kwento yung mga hindi umaalis, gano'n naman eh. So ulitin ko, hindi na bago rito sa Europe mga may nagrarana away ng mga Pilipino, mga ibang lahi din, mga Indians or something.
sa marami rin nag-aalisan dito na hindi nagpapaalam sa employer nila. So hindi na bago sa kanila yon. So parang meron mga iba employer tanggap na no, na ay alis to kasi ganito yung pasahod namin, gano'n. Na pwede mo namang prangkahin din yung bago ka umalis. Pag nakaalis ka na tapos magpaalam ka, kaya ako umalis, ganito ganyan nangyari, gano'n. Ayun naman, no. So hindi naman talaga illegal umalis, no, sa kumpanya dito. So far, yun napapansin ko kasi meron na sa amin umalis dito. Wala namang parang big issue na, uy, ba't ko, yung kasama nyo umalis, di nagpaalam, walang ganun. Walang announcement na ganun. Ano na nga sila eh. Ilan na ba yung umaalis sa amin? 3 na yung umaalis sa amin, no, di ba? Ay, 4 na. 4 na. 4 na yung umaalis sa amin dito, no? Pero wala naman talaga yung totally na yung big announcement. Oy, ba't kayo umaalis ng ganyan, di ba? Bawal yan, no? Merong mga parusa ang gagawa. Walang ganun. So far, walang ganun. So, yun lang. Sana nakapulutan nyo ng aral, idea yung mga sinabi ko, no? Tungkol sa mga runaway, takbuhan, yan. So, ako, syempre, nag-iisip na rin ako mga ganyang bagay, pero syempre, wala pa ako doon sa point na yun. Okay pa naman ako dito, kasi man, daming libre dito eh. Ba't ako alis? Kasi, risky din eh. So, kung wala namang kasiguraduhan ng pupuntahan mo, ba't ka alis, di ba? Yun. Yun lang naman yun eh. So, yun siguro, okay na yung sinabi ko, no? Siguro meron kayo nakuhang punto dun sa mga sinabi ko. Sa ganun lang, sa pang runaway lang eh, no? So, ayun, thank you mga susunod na video ko, no? Pipilitin ko talaga mag-upload ng mga video, no? Hirap talaga eh. Meron ka rin, hindi ko alam kung stress na rin, depression o anxiety. Meron na yata ako nun kasi minsan kapag nakakapanood ako malulungkot, parang nakakaiyak eh. Mga ganun. Sige, ganun na lang. Gagawin nyo ng content doon sa mga ganun, mga homesick na ganyan. Pa-vlog ko na rin. I-share ko yung adventure ko kung nararamdaman ko dito. So, yun. Hanggang dito na lang guys. So, ingat kayo palagi sa Healthy God Bless. Sana magkita kita tayo dito sa Europe. Alright. Ingat kayo palagi sa Healthy God Bless.